Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Talagang karapat-dapat si Delius sa kanyang reputasyon bilang isang pambihirang henyo na nagtataglay ng sovereign-level blood. Dalawang makapangyarihang law ang kanyang kontrolado, ang Thunder Law at Storm Law. Pareho itong kabilang sa pinakamataas na uri ng mga law na kilala sa kanilang matinding kapangyarihang mapanira. Kahit isa lamang sa mga iyon ang lubusang makontrol ng isang martial artist, sapat na iyon upang maituring siyang isa sa mga pinakamalakas sa hanay ng mga level 13. Ngunit si Delius, hawak niya ang dalawa. Higit pa roon, tila likas na bahagi ng kanyang katawan ang dalawang law na iyon. Nagagamit niya ang mga ito ng kasing dali ng paggalaw ng sariling mga kamay at paa. Kapag pinagsama ang Thunder at Storm, isang nakapangangilabot na reaksyon ang nalilikha. Ang kapangyarihang nabubuo mula sa kanilang pagsasanib ay higit 10 beses na mas mapanira kaysa sa paggamit lamang ng isang law. Kung nasa level 12 pa si Lusheng at sinalubong niya ng harapan ang buong lakas ng suntok ni Delius, tiyak na masasaktan siya. Posible pang ang malubha ang kanyang maging kalagayan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Matapos lumampas sa 370 milyon ang extreme niyang immortal cells sa kanyang katawan, natural na umakyat si Lusheng sa ikalawang realm ng extreme yang. Ang kapangyarihan ng extreme yang immortality ay nagbigay liwanag sa koro ng nasa ibabaw ng kanyang noo. Pagkatapos, ang puting enerhiyang iyon ay nagsama-sama sa paligid ng kanyang katawan at naging isang proteksyong kasing taibay ng baluti. Kahit bahagya pa lamang siyang nakapasok sa realm na iyon, madali na niyang naharang ang suntok ni Delius. Noong nasa first realm of extreme yang si Lusheng, para siyang isang Diyos na naglalakad sa gitna ng mga mortal. Ngayon, habang marahas na humahampas sa likuran niya ang kanyang puting kapa at nababalot ng banal na baluti ang kanyang katawan, mukha siyang isang divine king na bumaba mula sa siyam na kalangitan. Ang sovereign level blood ni Delius ay hindi pa ganap na nahihinog. Ni hindi nito magawang hawakan ang banal na anyo ni Lusheng. Lalong hindi nito kayang basagin ang baluti ng isang divine king. Hindi maaari, nanlaki ang mga mata ni Delius. Ilang sandali siyang nanatiling nakatitig sa sariling kamaong tuluyang naharang sa dibdib ni Lusheng. Ngunit mabilis din siyang natauhan. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Napalitan iyon ng matinding galit, kalupitan, at nakamamatay na hangarin. Sa kanyang likuran, nagsimulang umikot at magsanib ang kulog at unos. Mula sa gitna ng nagngangalit na enerhiya, sunod-sunod na isinilang ang mga kidlat na kulay dugo. Ang bawat pulang kidlat ay naglalabas ng napakatinding aura ng pagkawasak. Kasabay nito, isang dambuhalang battle spear na kulay itim at lila ang biglang lumitaw sa mga kamay ni Delius. Hindi mabilang na pulang kidlat ang gumapang at pumulupot sa buong katawan ng sandata. Mahigpit niyang hinawakan ang sibat gamit ang dalawang kamay. Sa sandaling iyon, nagmukha siyang isang galit na Demon King na handang wasakin ang lahat ng nasa kanyang harapan. Walang sino mang maaaring pumantay sa akin. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang ikatlong mata. Mamatay ka. Inindayog ni Delius ang battle spear at marahas na sumugod kay Lusheng. Para siyang may hawak na isang nakapangangilabot na dragon na nabuo mula sa pulang kidlat. Sa sandaling itaas niya ang sibat, hindi pa man ito tuluyang bumabagsak. Ang kawalan sa pagitan nila ni Lusheng ay biglang napuno ng mahahaba at nakakatakot na bitik. Parang hindi kayang tiisin ng mismong espasyo ang bigat ng kanyang atake. Isang malamig at nakapanlulumong pakiramdam ang biglang sumiksik sa puso ng bawat nanunood. Para silang tinutukan ng isang matalim na talam sa gitna ng dibdib. Isang maliit na paggalaw lamang ng sandata at maaari ng tuluyang bumaon iyon sa kanilang mga puso. Takot. Purong takot ang kanilang naramdaman. Ang atakeng ito ay higit 10 beses na mas nakakatakot kaysa sa naunang suntok ni Delius. Ang mga mandirigmang may pambihirang talento at malawak na karanasan ay agad na nakaramdam ng kakaiba. May isa pang kapangyarihang nakapaloob sa atakeng iyon. Isang bago at extreme rank law na higit na mataas kaysa sa Thunder at Storm. Ang kapangyarihan ng Law of Destruction. Isang tao ang napasigaw sa matinding hindi makapaniwala. Naramdaman din ni Lusheng ang bahagyang panganib. Nang itutok sa kanya ang dulo ng battle spear na nababalot ng pulang kidlat, may bahagyang hapdi siyang naramdaman sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Ngunit hindi siya kinabahan. Hindi rin siya natakot. Sa halip, lalo lamang sumiklab ang pananabik sa kanyang mga mata. Ang 370 milyong extreme yang immortal cells sa loob ng kanyang martial body ay sabay-sabay na nanginig at umatungal dahil sa hatid na panganib. Sunod-sunod na rumagasa ang kanyang banal na kapangyarihan, parang malalaking alon na walang tigil na humahampas sa dalampasigan. Iyan mismo, bahagyang ngumiti si Lu Sheng. Ito mismo ang hinahanap ko. Sa ilalim ng kanyang puting korona, unti-unting nagliwanag ang kanyang kalmadong mga mata. Ang mahaba niyang puting buhok ay marahas na sumayaw sa likuran niya, humahalo sa kapanyang yari sa purong liwanag. Nanatili siyang nakalutang sa itaas ni Dilius. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga braso at tila hindi man lamang binigyan ng halaga ang nakakatakot na pulang spearlight na sumusugod sa kanya na parang isang dragon. Sa halip na umiwas, isang ngiti pa ang lumitaw sa kanyang mukha. Matagal-tagal na rin. Mahina at kalmado ang kanyang tinig, ngunit malinaw itong umalangaw sa gitna ng nagngangalit na kalawakan. Ang pakiramdam na anumang sandali ay maaari kang mamatay. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, para bang nilalasap niya ang matagal nang nawawalang pakiramdam. Kasing akit ng isang matamis at hinog na prutas. Sa sandaling mabanggit niya ang mga huling salitang iyon, sumiklab paitaas ang kanyang fighting spirit na parang isang dambuhalang watawat na pinasisiklab ng liwanag ng extreme sun. Ang puting baluti sa kanyang katawan, na dati ay malabo at hindi pa ganap ang hugis, ay mabilis na naging solid. Bawat bahagi nito ay naging mas malinaw, mas detalyado, at mas maringal. Kasabay nito, marahang itinaas ni Lu Sheng ang isang kamay. Maluwag niyang ikinuyom ang kanyang kamao at itinutok iyon sa direksyong pinanggagalingan ni Dilius. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang pagkakakuyom. Isang asul at puting liwanag ang sabay na namukadkad sa kanyang palad. Sa loob lamang ng isang kisap mata, mabilis itong lumaki. Para itong isang supernova na hinabi mula sa asul at puting liwanag, handang sumabog sa loob mismo ng kanyang kamay. Bahagyang kumerba ang labi ni Lu Sheng. Marahan niyang binanggit ang pangalan ng kanyang teknik. Final Ice Blazing Sun. Sa sandaling mabanggit niya ang huling salita, tuluyang sumabog ang asul na supernova sa kanyang kamay. Diretso nitong sinalubong ang pulang spear beam na ibinagsak ni Dilius. Boom! Sabay-sabay na sumiklab ang asul, puti, at pulang liwanag. Sa loob lamang ng isang iglap, tuluyang nilamon ng nakasisilaw na pagsabog ang buong kalawakan. Ang nakakatakot na alon ng enerhiya na kumalat mula sa kanilang banggaan ay tila ibinalik sa buong starry sky ang lahat ng cosmic energy na dati nilang inagaw. Nawala sa paningin ng lahat ang mga katawan ni Lu Sheng at Dilius. Kahit pilitin ng mga nanunood na tumingin, wala silang makita sa loob ng magulong liwanag. Ngunit bago tuluyang makawala ang mapanirang enerhiya, isang napakalawak na puwersa ang biglang bumaba mula sa itaas. Para itong isang dambuhalang kamay na hindi nakikita. Sa isang kisap mata, pinawi nito ang lahat ng nagngangalit na energy ripple na kumakalat sa paligid. Mabilis na hamupa ang asul, puti, at pulang liwanag. Sa wakas, muling nakita ng mga nanunood ang sentro ng labanan. Ngunit nang makita nila ang eksena, nanigas silang lahat sa matinding pagkagulat. Isang payat na lalaki ang tahimik na nakatayo sa pagitan ni Lu Sheng at Dilius. Karaniwan lamang ang kanyang taas, pangangatawan, at mukha. Ngunit ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Sa kanyang isang kamay ay hawak niya ang asul at puting energy orb ni Lu Sheng. Patuloy itong lumalaki at lumiliit, para bang may sariling tibok. Sa kabilang kamay naman ay hawak niya ang itim na battle spear ni Dilius na nababalot pa rin ng pulang kidlat. Wala siyang anumang emosyon sa mukha. Tahimik lamang siyang nakatayo sa pagitan ng dalawang pambihirang henyo, na para bang ang paghinto sa kanilang pinakamalalakas na atake ay isa lamang napakasimpleng gawain. Sapat na, malamig ang kanyang tinig. Ang lugar na ito ay ang puso ng Celestial Serpent at ang Gate of the Celestial Realm. Bahagya niyang hinigpitan ang hawak sa dalawang atake. Hindi ito lugar para sa inyong walang saysay na pag-aaway. Malamig niyang pinagpalit-palitan ng tingin sina Lu Sheng at Dilius. Kapag nais ninyong tapusin ang laban na ito, gawin ninyo iyon sa Celestial Throne Selection. Ang kanyang tinig at aura ay mabilis na kumalat sa buong kalawakan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, may mga taong biglang natauhan. Isang master mula sa Celestial Throne Academy.
Isa siyang level 14 master. Walang duda, upang magawang hamarang sa gitna ni Lu Sheng at Dilies, dalawang henyo na may nakapangangilabot na kapangyarihan, tanging isang level 14 being lamang ang kayang gumawa nyon. Isang nilalang nakapantay ng mga Chief Star Elder. Agad na napalitan ng matinding paggalang ang ekspresyon ng lahat. Sabay-sabay nilang bahagyang iniyuko ang kanilang mga ulo. Maging ang pinakamayayabang na level 13 ay hindi nang ahas magsalita o tumingin ng diretsyo sa lalaking maputi ang balat. Malamig na tiningnan ng lalaki sina Lu Sheng at Dilies. Walang kahit bahagyang emosyon sa kanyang mga mata. Kayong dalawa, huminto siya sandali, sumunod kayo sa akin. Isang maikling utos lamang ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay mariin niyang tinitigan ang dalawa. Sandaling nag-alinlangan si Lu Sheng. Makikita sa kanyang mga mata ang bahagyang panghihinayang. Hindi pa nawawala ang kanyang pananabik at hindi pa nasasapatan ang kanyang pagnanais na lumaban. Ngunit mabilis din niyang pinakalma ang sarili. Ang purong puting buhok niya ay unti-unting bumalik sa kulay na maitim. Naglaho ang puting korona sa kanyang noo. Kasunod nito, natunaw sa liwanag ang baluti at kapa sa kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawala ang mga iyon. Sa kabilang panig, isang malamig na puot ang kumislap sa mga mata ni Dilies. Ayaw niyang tumigil, mahigpit pa rin niyang hawak ang battle spear at malinaw na nais pa niyang ipagpatuloy ang laban. Ngunit nang salubungin niya ang malamig na tingin ng level 14 master, napilitan siyang bawiin ang kanyang sandata. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng lalaking maputi ang balat. Walang sinabing anuman, tumalikod siya at nagsimulang lumakad sa kalawakan. Nagpalitan ng isang malamig na tingin sina Lu Sheng at Dilies. Pagkatapos ay mabilis silang sumunod sa lalaki. Nang tuluyang maglaho ang tatlong figure sa malawak na starry sky, biglang sumabog sa ingay ang dating tahimik na paligid. Hindi mapigilan ng mga nanunood ang kanilang pananabik. Mabilis nilang pinag-usapan ang bawat detalye ng labanan. Napakalakas ng lalaking may tatlong mata. Puno ng paghanga ang tinig ng gintong higanti habang nakatingin sa direksyong nilisan ng tatlo. Nakontrol niya ang maalamat na law of destruction at nagawa niyang makipaglaban kay Dilies ng ganoon katagal. Bahagya siyang tumango. Malinaw na hindi pa inilalabas ni Dilies ang buong lakas niya. Pero kahit ganoon, sapat na ang ipinakita ng lalaking may tatlong mata para hanggan. Tama, tumango rin ang binatang kasama niya. Marahil, kahit sa hanay ng mga sovereign level being, kabilang sa pinakamataas ang lalaking may tatlong mata. Bahagya siyang napaisip bago nagpatuloy. Kung ikukumpara kay Dilies, isang hakbang lamang ang kanyang agwat. Tama, sang-ayon ng gintong higanti. Habang patuloy silang nag-uusap, napansin nilang may isang taong nakatayo sa malapit at kakaiba ang tingin sa kanila. Para bang hindi nito maunawaan ang kanilang pinag-uusapan. Sa wakas, hindi na napigilan ng taong iyon ang sarili. Ano bang pinagsasasabi ninyong dalawa? Napatigil ang gintong higanti at ang kanyang kasama. Itinuro ng lalaki ang direksyong nilisan ni Lu Sheng at Dilies. Ang tunay na Dilies ay ang lalaking ipinanganak na may tatlong mata. Nanlaki ang mga mata ng gintong higanti. Ano, iyon ang pupil of destruction sa pagitan ng kanyang mga kilay, pagpapatuloy ng lalaki. Siya ang tunay na Dilies. Agad na umiling ang kasamang binata ng gintong higanti. Huwag kang magbiro, hindi ba si Dilies yung parang isang Diyos na nababalot ng puting liwanag? Sinong nagbibiro? Bahagyang tumaas ang boses ng lalaki. Si Dilies ang ipinanganak na may Eye of Storm at gumagamit ng battle spear na nababalot ng pulang kidlat. Tuluyang nanigas ang gintong higanti, ang binatang kasama niya, at ang lahat ng mga nanunood na nahuling dumating. Dahan-dahan silang nagkatinginan, nakapanganga sila, at ang kanilang mga mukha ay parang biglang sinuntok ng napakalakas sa tiyan. Ang lalaking may tatlong mata pala ang tunay na Dilies. Kung ganoon, sino ang makisig na binatang matagal nilang sinundan? Sino ang lalaking buong paghanga nilang pinuri at ipinagbunyi? Sino ang tinawag nilang hari at Diyos? At higit sa lahat, anong klaseng halimaw ang binatang iyon upang magawang paulit-ulit na mapa-address at mapigilan si Dilies, ang henyo na sinasabing nagtataglay ng sovereign level blood? Sa loob ng mahabang sandali, walang sinuman sa mga nahuling dumating ang nakapagsalita. Nakatayo lamang sila roon ng tulala. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat, kalituhan, at hindi makapaniwala.